We will continue our sermon series sa Ephesians. Nasa chapter 5 na po tayo. At ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig. So, let's talk about love. So, kapag pag-uusapan yung pag-ibig, aminado naman tayo na lahat tayo ay may pagkukulang sa pagmamahal sa mga tao na dapat nating mahalin. Tama ba? Okay, lakas ng yes ninyo, ha? Pero, yung usual na nangyayari, mas madali sa atin na makita yung pagkukulang ng ibang tao. Kapag narinig ninyo tungkol sa pagmamahal, itong asawa ko, buti na lang kasama ko para masermonan ni Pastor. But it's easy for us to magnify kung ano yung pagkukulang ng iba. Yung expect natin na gagawin nila pero hindi nila ginagawa para sa atin. O kaya naman yung hindi nila dapat gawin pero ginawa nila and we feel na that's unloving. And kapag tayo naman yung gagawa ng mga bagay na showing love sa asawa natin, sa ibang tao, it's also easy for us to feel good about ourselves. I am growing in love. Tingnan niyo yung ginagawa ko. But if we are honest, even our understanding kung ano yung pag-ibig ay sobrang na-influence ng understanding ng culture natin about love. Or yung nakalakihan natin. Kasi ito yung nakita natin na halimbawa sa ating mga magulang. Or yung sarili nating definitions ng love. Ito yung pakiramdam natin . So we feel love. So akala natin ay sigurado na tayo na yon ay pag-ibig. Pero mahalaga sa atin na tanungin, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos kung paano ba tayo magmamahal sa iba? And yun yung pinakamahalaga sa lahat. I'm not saying na hindi importante yung feelings natin, pero our feelings are not supreme. Hindi yun yung pangunahing batayan natin. Ang pangunahing batayan natin ay salita ng Diyos. Kaya pag-aaralan po natin itong Ephesians chapter 5, verses 1 to 6. And then, pero bago yun, before we dive in doon sa text natin, before I read again yung passage, so mahalaga na makita natin na itong pinag-uusapan natin as we focus on how we grow in love, ay sakop ito ng mas malaking usapin tungkol sa paano ba tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Now, if you consider yourself as a Christian, tinanggap mo yung biyaya ng Diyos. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. So, paano tayo dapat mamuhay? So, makita ninyo, mapapansin ninyo, if you are using a literal translation ng Bible sa English o sa Tagalog, na madalas ginagamit ni Paul yung salitang walk o lumakad. Na isang image na tinranslate sa MBB na mamuhay o tungkol sa pamumuhay. Pero yung image na yon ay nagpapakita sa atin na yung emphasis dito ay hindi lang ano ba yung mga bagay na paminsan-minsan ay gagawin natin. So, this is not just about yung mga acts na kailangan natin gawin occasionally. So, pag sinabing paglakad, ito yung daan na nilalakaran natin. Ito yung dapat na magka-characterize ng ating buong pamumuhay. So, this walk makes us distinct sa mga tao na hindi Kristiyano. So ito yung kaibahan ng isang Kristiyano. Kaya nagsimula yung text natin sa salitang therefore o kaya. Although it's missing sa MBB. Na sinasabi ni Paul na ito yung conclusion niya sa mga nauna niya nang nabanggit na ano ba yung daan na dapat lakaran ng mga Kristiyano. Sinabi niya sa 4:17 na yung daan nito ay hindi katulad ng daan ng mga unbelievers. Sinabi niya sa verse 20 ng chapter 4 na yung daan na ito, yung pamumuhay na ito, ay hindi katulad ng dati nating nakagawian sa ating dating pagkatao. Kundi ito yung daan na naayon sa layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Na sinabi sa 2:20 na ito yung daan na inilabag sa atin ng Diyos sa simula't simula pa na dapat nating lakaran yung paggawa ng mabuti. And ito yung daan, sabi sa chapter 4 verse 2, na nararapat na nating lakaran na naayon sa pagkakatawag o pagliligtas sa atin ng Diyos. Ito yung daan na ayon sa bagong pagkatao
na meron na tayo ngayon na sinabi sa 4:24 na created after the likeness of God in true righteousness and holiness. And then dito, sabi ni Paul, to be more specific, sabi niya sa text natin sa verse 2, and walk in love. Lumakad kayo sa pag-ibig. So let's read again verses 1 to 6. Babasahin ko po sa English Standard Version. Sundan na lang po ninyo kung ano yung passage, anong translation na meron kayo. Sabi ni Paul, this is the word of God. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, but because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. So, just by reading yung passage na yun, you can already feel na yung pag-uusapan natin ngayon is something very serious. And tinuturo sa atin dito ni Apostol Pablo na sa buhay natin na mga Kristiyano, dapat makita ng buong mundo kung ano talaga yung ibig sabihin ng pagmamahal. And as Christians, we must be serious in yung gagawin natin lahat ng dapat gawin for us to grow, na lumago sa pagmamahal. And so, kung sa usaping ito ay alam natin na kailangan nating lumago na sa pag-ibig, so mahalaga na we answer yung basic question, paano mangyayari? Paano mangyayari na every one of us will grow in love? So, merong tatlong sagot doon sa tanong na yun. If you have a bulletin, you can follow yung outline dyan. So, yung unang sagot ay nasa verse 1 and 2. Para mangyari na tayo ay lumago sa pagmamahal, kailangan nating tularan ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay dapat nating tularan. Sabi sa verse 1, di ba malinaw na malinaw sa verse 1, sabi, be imitators of God. Eh syempre, alam natin na may mga karakter o katangian ng Diyos na we cannot imitate. Na siya ay omnipotent, omnipresent, omniscient. Hindi tayo pwedeng maging Diyos. Pero mayroong mga karakter ng Diyos, kaya nga we are created in the image of God. Ibig sabihin, may mga karakter ng Diyos na masasalamin natin sa buhay natin. And kaya sabi sa 4:24, right? Na we are created in the likeness of God. So ibig sabihin, we imitate God. Gagayahin natin ng Diyos. We mimic God. Like father, like children. And yung unang verse, yung naunang verse sa chapter 4:32, yung last verse na pinag-aaralan natin sa Ephesians. Yung nagbigay na siya ng halimbawa na forgiving one another as God in Christ forgave you. So yung pagkapatawad natin sa mga tao nagkasala sa atin ay dapat nakatulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Pero itong mga sumunod, the rest of chapter 5, meron pa siyang tatlong babanggitin na dapat nating tularan sa Diyos. Yung una, yung pag-uusapan natin ngayon, walk in love, kasi minahal tayo ng Diyos, kaya tayo magmamahal. And then pagdating sa verse 8, sabi din doon, walk as children of light, dahil ang Diyos ay liwanag. And then pagdating sa verse 15, ano yung calling sa atin to walk in wisdom, dahil ang Diyos natin ang pinanggagalingan ng karunungan. So yung tatlo na yan ay pag-aaralan natin sa susunod na tatlong linggo. So, but we focus first on walking in love. Ano ba yung pagmamahal ng Diyos na dapat nating tularan? Sabi sa verse 1, tularan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin na mga kanyang anak. Be imitators of God as beloved children.
Tayo ay mga anak ng Diyos na minamahal ng Diyos. So, dapat sa pagmamahal natin sa ibang tao, sa asawa natin, sa mga anak natin, sa mga kasama natin sa church, should be reflective kung paano tayo minahal ng Diyos. Wala ni isa man sa atin. Kaya sabihin natin, hindi naman deserving of love yung kasama ko sa bahay. Kung alam mo lang, pastor, yung asawa ko, masabi mo talaga na he's not deserving of love. Okay, I agree. He's not deserving of love. Yun naman yung klase ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Sino sa atin yung qualified? Sino sa atin yung deserving of love? Wala sa atin yung natural children of God. Si Kristo lang yung natural Son of God. So lahat tayo ay adopted. Pinag-aralan na natin yan sa chapter 1. Lahat tayo ay adopted children of God. Si Kristo lang yung son by nature. Tayo, we are all sons and daughters by grace if we are in Christ. So, ibig sabihin, when we love God, kapag minahal tayo ng Diyos, it's not because we are deserving. It's not because we are qualifying. Sabi nga sa Ephesians 2:3, by nature, we are children of wrath. Hindi sinabi na we are children of love. Ang nakarapat sa atin ay puot at parusa ng Diyos. Pero pagmamahal ng Diyos, itinanggap natin. And so like father, like children. And so we have to evaluate kung ang klase ba ng pagtrato ko sa ibang tao o ipagmamahal ko sa ibang tao ay hindi nababakas yung klase ng pagmamahal sa akin ng Diyos, posible kaya na ako ay hindi talaga isang tunay na anak ng Diyos. So verse 2, nandun yung primary command sa atin na walk in love. Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay pan-ibig at dahil minahal tayo ng Diyos, dapat din nating tularan ang Diyos sa ganitong paraan. Diba sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. 1 John 4:11, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Again, babanggitin ko yung word na walk, kung ano ibig sabihin. Pag sabing walk in love, tutularan natin kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na, when we say walk in love, hindi lang natin pinag-usapan dito na may gagawin tayo na ilang mga bagay, occasionally, siguro pag Sunday, kapag nakikita tayo, para may ipadama yung pag-ibig natin sa isa't isa. This is not just about occasions of loving. So this is about way of life. Hindi natin pwede sabihin na, Lord, pwede kaya sa pagkakataon na ito ay i-excuse mo ako, maging unloving ako, sasapakin ko lang talaga yung asawa ko, hindi na makapagpigil. Pero sa susunod, magtsatsaga ako, pagsisikapan ko talagang mahalin siya. Hindi ko alam kung pinag-pray na ninyo sa Panginoon yan. Pero... So yung point, if we are called to walk in love like God, do we have to realize na kahit kailan, ang Diyos ay hindi naging unloving. There's not one moment, there's not 1 second na God stops being love. Kapag huminto ang Diyos sa pagmamahal, siya ay hihinto sa pagiging Diyos. And sasabihin ko sa inyo, bakit pag-usapan natin mamaya, binasa natin sa verse 6, yung tungkol sa pood ng Diyos, wrath of God. Yeah, even that ay hindi ibig sabihin na tumitigil siya sa pagmamahal. Although, it's hard for us to grasp. How can God be loving and wrathful at the same time? So, on point, we must seek to grow in love and acknowledge na ang daming paraan na we fall short of walking in love. Kung ang pagbabatayan natin ng pagmamahal ay katulad ng Diyos, we really fall short. Madali sa atin feel good about ourselves kasi ang pinagbabatayan natin ay mamahalin ko yung mga anak ko katulad ng pagmamahal sa akin ng magulang ko. Okay, mamahalin ko yung asawa ko katulad ng pinapakita niya sa akin. If that's our pattern or standard of love, madali sa atin to feel good about ourselves. Madali sa atin to excuse ourselves. Pero ano ba yung pattern na binigay sa atin? Look at verse 2. Walk in love as Christ loved us. Yun yung pagmamahal na dapat nating tularan. Yun yung standard. Yun yung pattern. Of course, we hope na nagiging magandang model tayo sa bawat isa kung paano magmahal. Pero alam natin na we are all but imperfect models. Si Kristo yung dapat nating tularan. You just read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. And pansinin niyo kung paano magmahal si Kristo. Paano niya minahal yung mga earthly parents niya? Paano niya minahal yung
mga disciples niya, paano niya minahal yung mga nag-criticize sa kanya? Paano niya minahal yung nag-traitor sa kanya? Paano niya minahal yung nag-deny na kilala siya? Paano siya nagmahal hanggang dulo sa mga disciples niya? And so paano siya nagmahal sa atin? Walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us. Gave Himself up for us. Ibinigay niya yung sarili niya para sa atin. That's love. Love is self-giving. Love is self-giving. Ginagawa ng tao, nagmamahal kung anong kinakailangan para sa ikabubuti ng minamahal. Ibig sabihin, ibibigay natin sa ibang tao yung kailangan nila. That's how we love. And ano ba yung kailangan natin? Ano ba yung kailangan ng ibang tao? And of course, we can talk about material things. We can talk about yung mga emotional things na ipapadama natin sa asawa natin. Pero ultimately, alam natin na si Kristo yung kailangan natin. Lahat tayo ay makasalanan. We are all children of wrath. So ano yung kailangan natin? Ano yung solusyon para sa matugunan yung pinakamalaking problema natin? Kailangan natin ng isang perfect man na walang kasalanan, blameless, perfectly righteous. At kailangan natin hindi lang isang perfect man, kailangan din natin ng isang tunay na Diyos. Kasi walang sinumang makakaako ng parusa ng Diyos na nararapat sa atin maliban sa Diyos mismo. And that's the Lord Jesus Christ. Only Christ fulfilled yung ganong klaseng criteria. Si Kristo lang yung qualified to be our substitute. Diba? He gave Himself up for us. Para sa atin, kahalili natin, kapalit natin. And so, katulad ni Kristo, minamahal din natin ibang tao kapag andun yung willingness natin na ibigay yung sarili natin sa iba. Kung ano man meron tayo, yung salita natin, yung resources na meron tayo, na ibibigay natin, gagawin natin ang lahat para madala sila sa pinakakailangan nila. Hindi tayo yung pinakakailangan nila. Kaya sobrang very encouraging for me. Nung binalikan ko yung message sa akin ni Saki last May, and sinabi niya na hindi siya natatakot, hindi siya nalulungkot, hindi siya natatakot mamatay kasi malulungkot yung family niya. Pero alam niya sa sarili niya na hindi naman ako ang kailangan nila. Si Kristo lang yung kailangan nila. And that's love. Nagagawin natin lahat ng magagawa natin para ibigay sa mga tao yung kailangan nila at hindi tayo yung kailangan nila. Si Kristo yung kailangan nila. So, paano mangyayari yun? Alam natin, wala ni isa man sa atin ang may kakayahan to love like Christ perfectly. Yun yung gusto natin na tularan. Pero alam natin na we cannot possibly be like Christ in every way. Lalo pa yung sinabi dun sa last part ng verse 2 na yung ginawa niya paghibigay sa sarili niya ay a fragrant offering and sacrifice to God. Na yung ginawa ni Kristo, ultimately, hindi lang para sa atin. Yung ginawa ni Kristo, ultimately, ay para sa Diyos. Na yung sacrifice niya ay fully acceptable sa Diyos. Na yung mga sacrifices sa Old Testament, lahat yun ay naghahanda lang preparatory. Doon sa final and ultimate sacrifice. Yun yung pinag-aaralan natin sa Book of Hebrews. At walang iba kundi si Kristo. And yes, we are called na yung love natin ay maging self-giving, maging self-sacrificial. Diba sabi sa Ephesians 5:25, husbands, mga asawang lalaki, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Yes, totoo na yung calling sa atin to make sacrifices para may pakita yung pagmamahal natin sa ibang tao. And in a sense, that's pleasing to God when we learn how to sacrifice ourselves sa pagmamahal sa iba. Pero in the end, we need to face yung fact na wala ni isa man sa atin, walang anumang sacrifices natin ang magiging sapat para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Diba, kahit yung mga lalaki, mga asawa, lalo na nung nanliligaw tayo, siyempre gusto mong bulahin yung nililigawan mo. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Maging ang buhay ko ay bibigay ko para sa iyo.
Ah? Narinig ba ninyo yan na sinabi sa inyo? Masarap pakinggan, pero try to think deeply. Kapag yung lalaki na yon ay binigay ang buhay sa iyo, ano naman ang mapapala mo? Kung meron siyang 10 million na insurance, okay. Pero even that is not enough. Right? Para ibigay sa atin yung kailangan natin. So, ibig sabihin, in the end, we have to realize na ang kailangan natin, ang pinakailangan natin ay yung sacrificial love ni Kristo. So, ano yung lesson na matututunan natin dito? Na yung pagmamahal ng Diyos na kay Kristo ay hindi lang siya pattern na dapat nating tularan. Ito rin yung pagmamahal ni Kristo, yun din yung dapat na magtulak sa atin. So I think merong blank dyan. You can fill in the blanks. Magtulak sa atin para magmahal na tulad ni Kristo. Iba sabihin natin na, Lord, yes, I'll follow your example, pero I know hindi ko kaya ito sa sarili ko. So we have to remember, we have to believe yung pag-ibig ni Kristo para sa atin, yun yung mag-empower sa atin, yun yung mag-motivate sa atin para magmahal na katulad ni Kristo. And so we need Christ's self-giving love to transform our hearts to love like Him. Pangalawang paraan, para tayo lumago sa pagmamahal, ay nasa verses 3 to 4 naman. So kanina nakita natin na ang pagmamahal ng Diyos ay dapat nating tularan. Ito naman, makita natin na para tayo lumago sa pagmamahal, ang lahat ng karumihan, ang anumang karumihan, ay dapat nating talikuran. Meron tayong dapat tularan, meron din tayong dapat talikuran. Kaya ang bungad na salita dito ni Paul ay, but, pinapakita niya na, itong mga sasabihin niya sa verses 3 to 4 ay kasalungat ng verses 1 and 2. Kung ito ang paraan para tayo ay lumakad sa pag-ibig, yung mga bagay na ito ay unloving. And we must do everything para talikuran, para itakwil yung mga bagay na ito. Sa verse 3, babanggitin niya yung maruming pagnanasa. Sa verse 4, ay yung maruming pananalita. So this is all out war against sin. Diba, sabi doon, yung mga bagay na ito must not be even named among you. Hindi, wag man lang mababanggit sa inyo. Wag man lang mababanggit sa church. Hindi ibig sabihin na, siyempre, nagkakasala tayo. Some of us fall into sexual sin. Some of us, nagiging bastos yung pananalita. Pero hindi sinasabi dito na huwag niyong babanggitin yung mga ganyang kasalanan. Si Pablo nga, binanggit niya yung kasalanan na yan. Hindi ibig sabihin nito na we'll try to cover up yung mga kasalanan na ginagawa natin para walang masabi ibang tao. Yes, may mga time na let's talk about sexual sins. Let's talk about our struggles. Let's confess our sins to one another. Pero yung point dito ni Paul ay we must be committed to live our lives in such a way na walang mababalitaan yung ibang tao, walang makikita yung ibang tao na merong ganitong mga kasalanan sa atin. And of course, we all fall short. Magkakasala tayo. Pero ang kaibahan sa mga non-Christians, hindi natin yayakapin yung kasalanan natin. Hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan natin. Aaminin natin na nagkasala tayo. Hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Hihingi tayo ng tulong sa bawat isa. And that's the difference. Hindi yung sila lang yung nagkakasala ng mga ganito, tayo hindi nagkakasala ng ganito. No. Even Christians are capable of sinning big time. Yung difference is yung repentance sa mga bagay na ito. So, may dalawang bahagi yung sinabi ni Paul. So, verse 3, yung maruming pagnanasa. Sabi niya, sexual immorality and all impurity or covetousness. Ang malabang binabagay niya dito ay yung karaniwang nababalitaan siguro ng ibang tao sa church. O baka ito yung usual na mga kasalanan sa society nila. Or ito yung they're being tempted na balikan yung dati nilang pamumuhay. And so, lahat ng ito ay kabaligtaran of walking in love. Kapag nagkakasala tayo ng mga kasalanan na binanggit dito ni Paul, lahat ito ay selfish, unloving. Kahit pa sabihin natin na, we're doing this out of love. And maraming mga sexual immoralities yung unang binanggit ni Paul.
Maraming sexual sins na nangyayari ngayon na sinasabi nila na ito ay ginagawa nila sa ngalan ng pag-ibig. Love wins, sasabihin nila. Pero yung word na ginamit dito ni Paul ay porneia. Doon ang galing yung word natin na pornography. And of course, yun yung kasalanan na kailangan din natin na itakwil at pagtagumpayan. But it's more than that. Tumutukoy din ito sa prostitution or homosexuality. Kasi sabi ng ibang tao na, okay lang, lalaki, babae. As long as nagmamahalan kami, as long as masaya kami. No, that's not love. Yan ay unloving. Dahil yan ay taliwas sa kalooban ng Diyos. And kasali din dito yung pangangalo niya or adultery. And in general, kasali dito lahat ng sexual acts, lahat ng sexual desires, lahat ng sexual sins na ginagawa natin outside of a commitment sa marriage. Bago ang kasal, o outside of marriage, o sa pagitan ng parehong lalaki, parehong babae, ito ay kasalanan na dapat nating pagsisihan at talikuran. And baka isipin natin na yun lang yung mga kasalanan na malala o seryoso. And of course, those are serious sins. Pero baka i-excuse natin sa sarili natin na hindi naman ako gumagawa ng mga ganyang kasalanan. Yes, pero sabi ni Paul, and all impurity. Lahat. Hindi lang yun yung kailangan natin talikuran. We cannot single out yung kasalanan ng homosexuality or other sexual sins. Yung pakikipigma natin sa kasalanan ay yung anumang natitira, ay laban sa anumang natitira pang kasalanan sa buhay natin. Hindi lang yung mga outward, yung mga obvious na mga sinful acts, pati yung iniisip natin. And let's be honest, marami tayong iniisip na marumi. Marami tayong nararamdaman na marumi and improper. Di ba? Kaya sabi ni Paul sa 4:31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Pot at galit, huwag na kayo mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. All impurities. At yung pangatlo, covetousness. Malinaw sa ika-10 utos, thou shalt not covet. So, ito yung pagnanasa. Ito yung kasalanan na mahirap makita. Kasi nararamdaman mo, iniisip mo, na gusto mong makuha yung pag-aari ng iba. Sana meron ka din nung meron siya. Sana yung asawa ng ibang tao ay ganun din yung asawa mo. And that's covetousness. Na ito ay displeasing sa Panginoon. In light of, di ba, pinagpala tayo ng Diyos with every spiritual blessing in the heavenly places. Ephesians 1:3. Nasa atin ang lahat, nasa atin na yung tunay na kayamanan dahil tayo ay nasa Kristo. But if we desire yung mga worldly things na para bang sinasabi natin na, Panginoon, hindi sapat yung binigay mo sa akin. Lord, kulang yung binigay mo sa akin. Lord, salamat, binigay mo sa akin ito, pero kulang. And this is unbelief. So yun ay maruming pagnanasa. And so nagbigay ng dahilan si Pablo. Bakit dapat nating talikuran lahat ng ganong kasalanan? Sabi niya, as is proper among the saints. Pinapaalala niya, dapat nating talikuran anumang sexual sins. Dapat nating talikuran anumang mga maruruming kaisipan o hangarin sa puso natin. Dahil yan ay hindi proper. Yan ay hindi naaangkop sa bago nating identity bilang saints. Ibig sabihin ng saints, we are God's holy people. Tayo are separated from the world. And if we are behaving like the world, that's improper. Hindi angkop sa bago nating identity. Ayun yung sinasabi natin kapag meron tayong member na dinidisiplina. Sinasabi natin na you are acting in ways. Sa relasyon mo sa asawa, sa pakipagrelasyon mo sa ibang babae, you are acting in ways contrary to your identity as saints. You are a temple of the Holy Spirit and you are desecrating the temple of God sa mga ginagawa mo. That's church discipline. And sa verse 4, yung ikalawang kalumihan na binanggit niya, dapat natin itakwil ay yung maruming pananalita. Again, nagbigay siya ng 3. Katulad ng ginawa niya sa verse 3. Sabi niya, let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking. So ang point dito, anumang pananalita natin na kasali dito, hindi lang, example lang to marami pang pwedeng ilista si Pablo. Anumang masamang pananalita ay unloving.
selfish, iniisip lang natin yung sarili natin, pero hindi natin iniisip yung tao na makakarinig ng mga sinasabi natin. Filthiness, bastos na salita, nakaka-insultong salita, nakakahiyang pananalita, o yung mga salita na hindi ayon sa totoo. Yung ikalawa, foolish talk, salita ng mga hangal, mga salitang hindi nanggagaling sa karunungan ng salita ng Diyos o taliwas sa pamamaraan ng Diyos. Di ba mo, may lumapit sa'yo, magkaaway silang mag-asawa. Asawa ko, ganito, may kasalanan na naman na ginawa sa akin, hindi na nagpapakatino, ang daming bisyo. And then, pinayuan mo siya na ang mabuti sa'yo, hiwalayan mo na yung asawa mo. That's foolish talk. Kasi hindi yung sang-ayon sa karunungan ng Diyos. Maririnig natin sa society natin ito na you need to take care of your mental health. You need to take care of yourself. Iwanan mo na yung asawa mo. That's unloving. That's foolish. Ikatlo ay crude joking. Yung bang, kahit nagbibiro ka lang. Joke lang naman eh. Pero yung biro mo ay wala sa lugar. Nakaka-insulto. Nakaka-offend na ibang tao. Kaya pag sasabihin mo sa isang tao na, ikaw, lagi ka na lang talagang ganyan. Which is not true. O kapag minamalit natin isang tao, o kaya pinagtatawanan. Di ba? Kapag may mga biruan, kapag yung isa yung na-highlight, yung weaknesses ng isang tao, tapos ginagawa nating biro, na siya yung naibaw ba, tapos nag-enjoy kayo doon sa ganong biruan, na we no longer regard that person, lalo na kung kapatid natin sa Panginoon is created in the image of God. Now, we don't treat other people with dignity and respect. No, kahit pag nagpo-post or nagko-comment tayo sa social media, kahit na pabiro, pero disrespectful sa iba. So mag-ingat tayo every time we speak to one another. Dapat matutunan natin yung pinag-aralan natin sa Ephesians 4:15, to speak the truth in love. So ibig sabihin, i-assess natin lahat na lumalabas sa bibig natin, bago ka mag-post, bago ka mag-comment, bago ka magsalita sa sinusumbong sa'yo, am I doing this out of love? Yung lalabas ba sa bibig ko ay makakatulong sa kanya? Yung lalabas ba sa bibig ko ay makakapag-encourage sa kanya, makakapag-build up sa kanya, makakatulong sa kanya para mas lalo siyang magtiwala sa Panginoon, makakasanctify sa kanya. And most of the time, we don't think about yung consequences ng mga salita natin. And tulad sa verse 3, nagbanggit din dito si Paul ng dahilan kung bakit hindi dapat yung mga ganon na binanggit niya. Sabi niya, which are out of place. Yung mga salita na ito ay out of place, wala sa lugar. Ano ibig sabihin ng out of place? Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, hindi ito dapat lumalabas sa bibig natin. Okay, try to imagine a scenario. Meron kayong Bible study group. Tapos yung isa biglang nagmula. Okay. Out of place. Right? That's very obvious. Pero sinasabi ni Paul, anumang salita na unloving, na marumi, ay out of place. Wala sa lugar. So, we need to learn how to speak the truth in love to one another. So, paano mangyayari yun? May binanggit si Paul sa verse 4, yung last part ng verse 4, na itong tatalikuran natin, yung masamang pagnanasa, masamang pananalita, masamang pag-iisip, dapat nating palitan. Ano daw dapat ipalit? Ano nasa dulo ng verse 4? But rather, let there be thanksgiving. So anumang masamang pagnanasa sa puso natin, dapat natin ang palitan ng pagpuso at nagpapasalamat sa Diyos. Anumang masamang pananalita lumalabas sa bibig natin, dapat nating palitan ng salita na palaging nagpapasalamat sa Diyos. So bakit ko sinabi na it's a solution? Try to reflect. Ito yung solusyon sa mga naunang kasalanan na binanggit ni Paul. Kapag meron kang puso na nagpapasalamat sa Diyos, sa asawa mo, gaano man ka-imperfect, yung asawa na binigay sa iyo ng Diyos, at ikaw din naman ay ganon sa asawa mo. If you are really thankful to God, sa asawa na bigay sa iyo ng Panginoon, ito yung makakatulong sa iyo to fight against temptation, na maghanap ng ibang karelasyon. Or if you are single, tapos nagpapasalamat ka na
in your singleness, you're so satisfied in Christ. Lord, salamat po sa joy and security. Yung worth na meron ako dahil kay Kristo. Di ba ito yung tutulong sa'yo para labanan yung, hindi mo na kailangan yung pornography. Hindi mo kailangan yung premarital sex. Hindi mo kailangan yung sobrang atensyon ng ibang lalaki o ibang babae because you are so satisfied in Christ. You have a thankful heart. At kung yung sa bibig natin ay lumalabas yung pagkapasalamat sa Diyos, di ba? Kapag may nakikita tayo na blessing sa ibang tao, maganda nangyayari sa ibang tao, pinost sa social media, kapag ang bukang bibig natin ay, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Walang lalabas sa bibig natin na sana all, sana all. Because we are so thankful. We're so thankful sa blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos, kahit na mayroong masama na sinabi ibang tao laban sa atin na talagang nakasira ng reputasyon natin, because we're so thankful, we're so satisfied sa ginagawa ng Panginoon, hindi natin kailangan magiganti. Hindi natin kailangan siraan din sila para maka-rest back tayo sa ginawa nila. Because we're thankful, we're content, we're satisfied sa ginagawa sa atin ng Panginoon. Yung word na thanksgiving ay galing sa Greek na Eucharistia. You hear the word Eucharist? Yung tawag na Roman Catholic Church sa Mass, it's a thanksgiving. Pwede rin sabihin, charis, grace. Yeah, pag you say grace. Sabihin, you say thanks. At kapag yung bibig natin, yung isip natin, yung puso natin, so full of the grace of God. So yun yung lumalabas sa bibig natin. Yun yung nag-overflow sa heart natin in loving others. So we need to cultivate a heart, a mouth, na palaging nagpapasalamat sa Panginoon. So obserbahan ninyo. Yung prayer of thanksgiving kanina ni Daddy dito sa harap, to learn paano magpasalamat sa Diyos. And then we practice that sa loob ng bahay. Hindi magpapasalamat lang tayo kapag mag-aalmusal, magtatanghalian, o kaya mag-aapunan. We remember all of God's blessings sa atin. We remember yung blessing of our salvation. We remember yung blessing, yung church blessing sa atin. We remember yung ginagawa ng Diyos sa sanctification natin, and we need to learn how to thank the Lord for those things. Pangatlo. So ano yung una? Ang pagmamahal ng Diyos ay dapat tularan. Pangalawa, ang anumang karumihan ay dapat talikuran. And for us to grow more in love, mahalaga itong pangatlo. But we don't usually reflect dun sa kahalagahan nito. Paano mangyayari? Paano mangyayari na lalago tayo sa pag-ibig? Paano mangyayari na matatalikuran natin yung mga ganitong kasalanan? Nagbigay si Paul ng another motivation sa verses 5 to 6. Sa verse 2, may nakita na tayo na motivation, yung pag-ibig ng Diyos na pinadama sa atin through the Lord Jesus Christ. That's powerful. That's really powerful. Di ba pag kinanta natin, what love my God will bring you down to earth. You know, what love my God na talagang sisisid sa pinakailalim ng impyerno to rescue us. That's powerful. To motivate us. Pero mayroong karagdagang motivation na sinabi si Paul. Sabi niya sa verse 5, for you may be sure of this. Nagbigay si Paul ng dahilan. Ito pa yung dahilan kung bakit dapat nating patayin kung ano pa yung lahat ng natitirang kasalanan sa buhay natin. Ito yung natitira pang dahilan kung bakit we must not be at peace sa mga impurities sa mind, sa heart natin. And sabi niya, you may be sure of peace. Alam na ninyo to. Sigurado kayo na totoo ito. But, because of so many things sa buhay natin, isinasantabi natin. Alam natin totoo, pero we don't want to think about these things. Na yung tinutukoy dito ni Paul sa verses 5 to 6 ay yung kaparusahang na galing sa Diyos. Ang sinasabi niya, ito rin yung dapat na magtulak sa atin na motivation. This is important. Kasi a few years ago, mayroon ako isang popular na preacher na sinusundan. Masarap pakinggan, masarap talagang pakinggan.
Very gospel saturated yung sinasabi niya. And I really love what I'm hearing. Na sinasabi niya na yung tanging paraan for us to grow, to be sanctified, and to grow in love, basta alalahanin lang natin yung gospel. Ibaon lang natin ng malalim yung gospel sa heart natin, and then we will be motivated, we will be empowered to change. Right? No. And I realized later on, that's not biblical. Lagi ko sinasabi na yung gospel ay powerful motivation. Ito naman yung ginagawa ni Paul. Right? Mula pa sa Ephesians chapter 4, and then sa 5:1-2, na yung the love of God is a powerful, just remember the love of God. And it will motivate us kung paano magmahal. But hindi natin pwede sabihin na yun lang yung kailangan natin na motivation. That's unbiblical. So, kung meron mang akong nasasabi ng mga nakaraan because your pastor is so passionate sa gospel, na para bang mag-i-imply sa atin na yung gospel lang yung kailangan natin sa heart natin to motivate us, I apologize. Yung verses 5-6 is a corrective sa ganong paniniwala about the gospel. Again, the gospel is so important. Okay? I don't want us na i-underestimate yung power ng gospel. The gospel is the power of God for salvation, for our sanctification. Pero isa sa natutunan ko sa book ni Kevin DeYoung, ang title ay The Hole in Our Holiness. Na if we want to be more biblical, kailangan tingnan natin yung maraming paraan na minomotivate ng Diyos yung heart natin para sumunod sa Kanya. Of course, the gospel is primary, pero meron pang iba. Di ba, meron tayong makikita na sinasabi ng Diyos na ito yung, pag ginawa niyo ito yung reward. And that's a biblical motivation. Yung reward na makukuha natin kapag nagpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. And that's biblical. And another motivation ay yung consequences kapag hindi tayo susunod sa Diyos. Ito yung ginagawa ni Paul dito. He's giving us a warning tungkol sa parusa ng Diyos. Sino makakatanggap ng parusa na ito? Sabi niya sa verse 5, everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater. Tingnan niyo, binanggit na ni Paul kanina yung sexual immorality, impurity, covetousness sa verse 3. Dito, inulit niya ulit. Pero merong difference. And mahalaga na tingnan niyo kung ano yung kaibahan ng sinasabi ni Paul. Kasi, posible ba sa isang Kristiyano na makagawa pa rin ng sexual immorality? Yes or no? Yes. Posible ba sa isang Kristiyano na magnasa pa rin ng angkinin isang bagay na hindi sa kanya? Maging greedy sa material na bagay? Yes. Pero sinasabi ni Paul, ang kaibahan dito, hindi niya sinasabi na ito yung mangyayari kapag nag-commit tayo ng ganitong kasalanan. Kasi if we are Christians, yes, we fall into sin. Pero alam natin na there's therefore now no condemnation for those who are in Christ. Romans 8:1. Pero yung kaibahan sa sinasabi dito ni Paul, ito yung hindi ito kasalanan na ginagawa ng isang tao. Ito yung nagdi-describe mismo sa tao na yon, sexually immoral, impure, covetous. That's your identity. Kung yun yung identity mo, sinasabi ni Paul, mag-ingat ka. Matakot ka. Kaya ito yung pangatlo na dapat natin matutunan for us to take seriously our need to grow in love. Yung kaparusahan ng Diyos ay dapat nating katakutan. Ibig sabihin nito,
kung ang buhay mo ay walang pinagkaiba sa mga unbelievers, na they're at peace sa kasalanan nila, this is a warning. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa ganitong kasalanan, hindi mo pwedeng lokohin yung sarili mo na tinanggap ko naman si Kristo nung ganitong petsa. Sa pag namatay ako, sa langit ako pupunta. If you're embracing sin, ang sabi ni Paul, no. No. Wala kang inheritance in the kingdom of God. And isa pang kaibahan, may binanggit siya dito about yung covetous. Idolater. If you violate yung 10 commandment, you also violate the first commandment. You shall have no other gods before me. Kapag nagnanasa ka ng mga material na bagay, you become greedy, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, sinasabi mo na kulang ang Diyos. Mayroong ibang Diyos na makapagsasatisfy sa akin. Kaya sabihin natin na, ay, maliit na kasalanan lang naman yung covetousness or greed. No, sabi ni Paul, no. It's worthy of the death penalty. It's deserving of eternal punishment. Kapag ginadjust natin yung kayamanan. So kung ito yung nagkakarakterize sa buhay mo, delikado ka. You are in a really dangerous place. Bakit? Ano sabi ni Paul? Yung mga tao na ito, they have no inheritance in the kingdom of Christ and of God. Hindi lang ito sa Ephesians sinabi ni Paul. When you look at 1 Corinthians 5, Galatians 5, 1 Corinthians 6, and then Galatians 5, sinabi din niya, may ito mga tao na ito, tapos naglista pa siya ng ibang mga kasalanan. Sabi niya, walang mana sa kaharian ng Diyos ang mga tao na nagpapatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, kung ang ninanasa ng puso mo ay hindi ang Diyos, you will get what you desire. If you don't really want God, He will not give Himself to you. You do not belong to the kingdom of Christ and God. Ibig sabihin, kung tayo nagpapasakop sa paghahari ni Kristo, sumusunod kay Kristo bilang Panginoon, we belong to His kingdom. But you don't belong to His kingdom. And you will not inherit yung mga spiritual blessings na ito kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan. So, this is not just a matter of, hindi sinabi dito ni Paul na kapag mahusay kang sumunod, greater inheritance, more inheritance yung tatanggapin mo. Kapag medyo pagpasaway ka, lesser inheritance yung bibigay sa'yo. No. Ang sabi dito, no inheritance. Wala kang tatanggapin na mana galing sa Diyos. So this is a heaven and hell issue. This is serious. Kaya sabi ni Paul sa verse 6, let no one deceive you with empty words. Sinasabi ito ni Paul kasi he wants us to take seriously yung mga salita niya dito kasi it's very easy for us to deceive ourselves o kaya maniwala sa sinasabi ng iba o kaya maniwala sa popular na worldview sa culture natin. Sasabihin nila, okay lang yan. Kahit nagpapatuloy ka sa maling relasyon. Tao ka lang din naman, nagkakamali. Gusto mo lang din namang maging maligaya. Hindi ka naman naligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, kahit di ka gumawa ng mabuti, okay lang, you'll be safe. You're safe pa rin. Sa langit ka pa rin mapupunta. That's deceitful teaching. And that's dangerous. Yun yung halimbawa ng empty words. Walang kabuluhan. Walang katotohanan. Maybe sa simula, it can make you feel good. Para mabawasan yung guilt na nararamdaman mo. Pero in the end, mapapahamak ka. Yeah, sabi ni Paul, ito yung hindi empty words, ito yung hindi empty threats. Kapag nagbigay ng babalaan, Diyos, hindi ito empty threat na sinabi niya, patakutin lang tayo tapos hindi niya gagawin. You may be sure of this. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ito yung parusa na tatanggapin ng mga sons of disobedience. Di ba? Ito yung description ng mga unbelievers. Sons of disobedience. Ephesians chapter 2 verse 3. Hindi lang ito yung future
naparusa ng Diyos. Nasabi, the wrath of God comes upon, present tense. Ito yung, if you are an unbeliever, o kaya you're trying to convince yourself na you are a Christian, pero you are not repentant sa kasalanan mo, ang pot ng Diyos ang nasa sa iyo. Presently. Of course, yung fullness niyan ay in the future. But it's already a present reality sa iyo. Di ba ito yung buhay natin dati? We were children of wrath. Ibig sabihin, ito yung buhay natin dati. Pero kung yung buhay mo pa rin ngayon ay katulad lang din nung dati at walang pinagkaiba na kahit na kaunti, nananatili ang pot ng Diyos sa iyo. So wag na wag mong sasabihin okay lang na magpatuloy ka sa kasalanan. It's true. Sinasabi ko ito kasi I heard from someone na dinidisiplina natin sa church. Hindi na ba ako sa langit mapupunta? Sa impyerno na ba ako mapupunta? Kahit na nagpapatuloy siya sa kasalanan. I can say, probably. So matakot ka sa kahinat na ng buhay kung hindi ka makikinig sa pagsaway sa iyo. Matakot tayo sa kahihinat na ng mga kasama natin sa church. And you should understand bakit yung mga elders take seriously in church discipline. Kasi we love you enough. And we fear. We really fear na ganito yung mangyayari sa'yo kapag magpapatuloy ka sa kasalanan. At matakot tayo sa mga kahinat na ng mga kaibigan natin, ng mga kamag-anak natin. Na sobrang kampante sila sa buhay nila. Silaks lang sila. But they don't know the wrath of God that is coming. And so, may tayong mga kailangan gawin. Alam natin na para tayo lumago sa pag-ibig ang pagmamahal ng Diyos ay dapat nating tularan. Yung anumang karumihan ay dapat nating talikuran. Yung kaparusahan ng Diyos ay dapat nating katakutan. Yes, we take responsibility sa sarili natin. Pero how do we grow in love? Kapag nakikinig ka dito, tapos ang iniisip mo lang yung sarili mo, paano ka mag-grow in love? We grow in love if we think of other people. Paano natin matutulungan? Especially yung kasama natin sa church. How can we help others grow in love? So, let me just close with a few applications. Una, may kinalaman sa evangelism. Marami sa atin, may kakilala tayo na karamihan ng mga Pilipino sabihin nila, Christian sila. Pero alam mo na meron siyang karelasyon na kapwa lalaki o kapwa babae. And they believe na good people sila, sa langit sila mapupunta. Do we love them enough to tell them, no, you're not going to heaven? Ito yung mangyayari sa iyo if you will continue without repentance. Do we love them enough na sabihin sa kanila kung ano yung totoo na mangyayari? And it's not loving kapag makikita natin yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, ipopost yung ganitong relasyon na meron sila and we know na kasalanan. Tapos, pupusuan pa ng iba. Magko-congratulations pa yung iba. Why? And second, may kinalaman sa pagdi-disciple. We are responsible for each other. Mayroon tayong covenant sa church na mahalin yung bawat isa, tulungan yung bawat isa na lumago sa pagmamahal. So kapag may nakikita tayo na member natin, nakikita natin na kapatid, kailangan ayusin mo yung relasyon mo sa asawa mo. Kapatid, you don't love your children enough. Kasi most of the time, ay wala ka sa bahay. At puro trabaho yung inaatupag mo. And we must love them enough na sabihin sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. For them to grow in love. Kapatid, napapansin kong bibihira kang magpakita sa church. O kung magpakita ka man, nagmamadali ka na umuwi.
I want to help you grow in love. And then, of course, sa matter of church discipline. Kapag may mga kapatid tayo na hulog sa kasalanan, especially kapag nagpapatuloy sa kasalanan, kapag sinaway na ng ibang tao, pero ayaw pa rin magsisi, we must love them enough to tell them, kapatid, mahal kita. Kaya sasabihin ko sa iyo, kung magpapatuloy ka sa kasalanan mo, hindi ka magbabalik loob sa Diyos, at patuloy na yayakapin yung kasalanang kinahumalingan mo ngayon, I love you enough to tell you, you are going to hell. Kung magpapatuloy ka sa ganyang direksyon. That's not wrong theology. That's loving theology. Nakikiusap ako sa iyo. Bitawan mo yung kasalanan na hanggang ngayon kinakapitan mo. And come to Christ. Christ will forgive you. Christ will embrace you. Christ will help you na labanan yung kasalanan. And kapag hindi pa rin sila nakinig, after telling them yung mga hard words na ito over and over again, that's why we have church discipline. That's why we practice sa church na kapag may membro na nagpapatuloy sa ganong kasalanan, we love them enough. Para sundin yung sinabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 5, na sinabi ni Apostol Pablo sa church sa Corinth, na may isang lalaki na may kinakasama na hindi niya asawa, natanggalin sa membership yung lalaki na yun. Because we love them. Ayaw natin na magpatuloy sila sa paniniwala sa kasinungalingan. Na they can continue in sin. And it's okay. No, it's not okay. And syempre, lastly, prayer. The more we should pray. Kasi alam natin na yung pagbabago ng puso ng isang tao, kahit na sabihin natin sa kanila yung mga makabagbag damdamin na mga salita to warn them. In the end, alam natin na yung power to change yung heart ng isang tao is not in our hands. Yung sarili nga ang puso natin, hindi natin kayang baguhin sa sarili natin. So the more we pray for our hearts, we pray for other people. Ang daming laman yung prayers natin na it's not about heart issues. Ang daming laman ng prayers natin ng mga stomach issues. When was the last time na lumod tayo sa Diyos and we really prayed for our own heart na, Lord, tulungan mo ako to grow in love sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga kapatid ko kay Kristo. When was the last time you prayed for other members ng church? Kapatid, I'm praying for you that God will so work in your heart para matutunan mo kung paano magmahal na katulad ni Kristo. Let's pray.